Ay! Grabe. Harap niya. Marinated pork and magnolia mayo. Iba to ha. Our roasted chicken macaroni salad. Uy, grabe. Uy, grabe nga. It is officially 8 days until Christmas and eto na talaga yung mga moments na talagang nangangarag na tayo, but we are also excited because Christmas is about to come. Andito na lahat ang kaguluhan na nangyayari, but I got you. Eto na, magsisimula. Eto na talaga ako. Ito yung mga moments ko na I have to write down my Noche Buena list. So, for today, we will be making 2 recipes. One is magnolia mayo pork chops. Diba? Medyo parang nakaka-intriga. But I'll explain to you ano ba ang nagagawa ng magnolia mayo dun sa pork chops. These recipes you can find in their website. May twist lang akong nilagay at dinagdag to make it more festive and to make it more Christmassy and para talagang mas matindi ang pagkabuo ng ating Noche Buena spread. We will be making magnolia mayo pork chops and my take on roasted macaroni chicken salad. It is a staple dish in every Filipino household, mapa nasa Pilipinas, nasa ibang bansa. Hindi ba? Pag potluck yan yun eh. May kanya-kanya tayong andar ng macaroni salad. And I have a very beautiful twist to this. So, let's start with my pork chops. Meron ako marinate from last night. Ideally, when I marinate proteins, I would always make sure na marinated siya overnight. Why? Kasi para talagang mas pasok yung lasa. With this one, since we are using very thick cut na pork chops, minarinate ko siya overnight. And I just like na ang kapal lang ng buto niya, ang kapal ng laman niya, napaka-festive nito sa handaan pag nilagay natin. Salt muna natin itong ating pork chops. Just make sure it is properly seasoned from both sides. Kasi dapat umpisa pa lang, meron na siyang lasa, meron na siyang flavoring. Kasi ang kapal niya, tignan nyo. You can be generous with your seasoning kasi yung acid from the mayo will balance everything. And yung ingredient ng mayo will actually help tenderize your pork. Magiging juicy siya kahit makapal siya. So yun talaga yung habol ko dito, the juiciness and the flavor from magnolia mayo. Okay. Ang effect ba nun, para mo siyang binalot sa taba? Parang ganyan. Para mo siyang binalot sa isang matinding tenderizer. Pero yung mayo mixture natin, lalasahan na natin. I'll set it aside. I'll just have to wash my hands. So we have a bowl here. This will be the marinade and at the same time, the dipping sauce. Yung dipping sauce, magdadagdag lang ako ng iba pang ingredients just to make it different. We'll get our Magnolia Real Mayonnaise. May tamang tamis at asim sarap. Kaya love na love ng kids to. And napaka-versatile nito. Tried and tested ko na for 3 years. Kung hindi niyo pa nasusubukan ng Magnolia Mayo, you have to switch your brands already dahil ang dami niyong pwedeng magawa. And this is something na talagang pwedeng spread, pwede sa savory dishes. Salt, pepper, lahatin na natin. And Magnolia Mayo's recipe, they put there cilantro or wansoy. Pinalitan ko lang ng rosemary because I just want it to be more festive kasi yung amoy ng rosemary, ang bango nito sa bahay. And rosemary really goes well with pork, with chicken, but mostly with pork. So, isasama natin siya dyan. Magdadagdag pa ako ng konti pang fresh rosemary. Ito yung talagang masasabi kong kailangan lagi rin ako meron sa bahay because Lucho loves to cook already.
So, nag-explore na siya sa mga herbs. Gusto niya nang tumitikim ng iba't ibang herbs. So, you just want to rough chop it. So, we have our mayonnaise, our salt, pepper, rosemary. We'll add some Worcestershire sauce. Dinilisa na lang. Worcestershire sauce. All-purpose seasoning of your choice. Some garlic. And then we will mix it. Eto, you can make this ahead of time, lalo na kung maraming pork yung gagamitin ninyo. And pwede naman kayong bumili ng maninipis na pork. Pound it. Ito hindi nyo na kailangan i-bake. Ito lang gusto kong i-bake because I want to get the crispiness of the pork and finish it in the oven. Half lang nito yung gagamitin nating pang-marinate and then yung half, lalagyan natin ng iba pang andar para maging siyang dipping sauce. Hindi ako mahilig sa pork pero pag ganito yung iba talaga yung amoy ng Magnolia mayo. So, we'll get our pork and we will scoop tablespoon per pork chop. And you want to make sure everything is covered. Kung napansin nyo, hindi ko dinidikit yung kutsara sa pork kasi binabalik ko siya sa sauce. So, wala akong ginagawang double dipping just to make sure that there's no cross-contamination happening. So, massage lang uli. Just make sure na properly coated lahat ng parts ng pork. And then, just cover this with cling wrap and marinate it overnight. Now, if it's thinner, can marinate this at least an hour or 2. Meron ako marinate last night, pina-room temp. So, pag nag-marinate kayo ng pork and then nilagay nyo sa chiller or sa ref ninyo, bago nyo siya lutuan, kailangan nyo siyang lagay sa room temperature. Para pag naluto yung ibabaw niya, yung loob niya susunod na sa pagluluto. Otherwise, from chiller, diniretso nyo sa pag-sear, tapos binake ninyo, may chance na yung gitna niya malamig pa. Bago tayo mag-pan fry, I want to fry some shallots kasi yun yung gusto kong gawing toppings pag naluto na yung aking pork chops. Make sure use oil that has a neutral flavor. So you can use canola, you can use vegetable, you can use palm oil. Hindi nyo hihintayin na mag-heat yung oil. Hindi pa mainit yung oil, ilalagay nyo na yung shallots. That is the secret to crisp up your shallots. Matagal lang. It'll really take time kasi low and slow ang pag-crisp up sa kanya. But then again, kung mahal ang shallots, may mga nakabote na naman na dried shallots. Just buy that. Kasi yun yung magdadagdag andar sa pangkalahatan. Eto na yung aking pork na marinade last night. Marinate. Alam nyo, in fairness, may mga nagko-correct sa akin. Kasi minsan nakakalito yung pagbigkas ko ng marinate at saka marinade. So ito, yung minarinate ko kagabi. Tama, no? What's Kasi the ito yung marinade na ginawa. Tama? Okay. May mga So, dami na one is a nag-correct verb. sa akin eh. Sorry na po, One is a alam niyo ng noun. lola niya, madaling makalimot. So, here I have a frying pan. Naka-preheat na rin yung oven ko at 350 degrees. I-pan-sear lang natin yung pork. Kasi, I just want that crust sa ibabaw at sa ilalim. So, make sure natin na mainit talaga siya. Ngayon, kung wala naman kayong oven, okay lang. Just make sure that it's cooked through. Malalaman nyo naman yan, syempre, pag hiniwa nyo. Hiwain nyo na lang para malaman nyo kung luto na. Iba ba yung effect ng pag-inoven tsaka sa inihaw? Yung inihaw kasi may smoky flavor talaga siyang binibigay. Tapos babantayan mo talaga siya kasi yung drippings ng fat, umaapoy yung uling, di ba? Okay. So, kailangan mo talaga siyang tutukan. With baking lang, ang convenient lang niya pag Christmas kasi pwede mo na siyang iwan, timean mo lang. And then you can move on to other things. You can add, you can add butter if you want it creamier, you want it more, parang mas malalim pa yung lasa. Pero dahil mas naniniwala akong with Magnolia mayo, buong-buo na yung lasa niya. We don't have to add anything else. Sa ating hot oil, I want to add a few sprigs of rosemary. Para sa oil pa lang, may lasa na, may amoy na ilalabas na natin yung
nag-infuse na tayo ng rosemary flavor. Okay, naamoy ko na yung rosemary ay kung naaamoy nyo lang ang naaamoy ko, eto na ang isasama ninyo sa Noche Buena nyo. Unahin natin yung fat side. Makapal kasi yung fat. And ang hope ko dito is kahit papaano mag-crisp up siya. Kahit papaano. And you just want that sear. Parang sa steak, diba? Kung ano yung fatty part, yun yung inuunang i-sear. Kasi yun na rin yung nagre-release, nagre-render ng fat. Kaya mas masarap yung steak pag luto siya sa sarili niyang fat. Ayan na siya. So, kininaan ko lang yung apoy ng aking shallots kasi gusto ko nga low and slow. And para makuha ko yung pag-crisp up niya. Hindi ko gusto siya na maluto all the way through. Magsisir pa naman to. Kumbaga magba-brown pa to pag in-oven natin. So, it's okay. Pag luto na yung loob niya, tapos hindi pa brown yung ibabaw niya, we will just torch it. So, let's discuss our macaroni salad. Sa website ng Magnolia, they also have this recipe. Again, this is my take on my macaroni salad. Papakita ko kung ano yung pasta na gagamitin natin. We will be using a fusilli pasta. Normally, ang macaroni pasta, ang ginagamit yung elbow. Yung elbow. Pero, ang maganda lang kasi sa fusilli pasta, kasi makukoat nung spiral niya, yung dressing. Kumbaga, ang dami niya na talagang lasa. May papasok ng carrots dyan. Madaming sumisingit. So, I like it. Ayun! Nag-brown na siya na todo. So, isang part lang naman yung kailangan ko mag-brown. I'll transfer this to an oven tray. Balik muna tayo sa discussion natin ng macaroni. Unahin natin yung dressing. You only need Magnolia mayo dahil ito ang may tamang tamis-asim. Wala na kayo masyadong idadagdag talaga dito. So, this is, may paglayo. 470 ml size or pack of Magnolia mayo. Parang magdadagdag pa tayo. Kasi gusto ko fully coated yung macaroni salad ko. So, I'm using another pack. Pero hindi naman overly coated na hindi mo na malalasahan yung ibang ingredients. So, we always taste along the way. Teka, check ko muna to. Okay. 2. And then, another one. Para sa ating macaroni salad, we'll put some salt, white pepper because Magnolia mayo is white. So you don't want chunks of pepper na nakakagat. I like adding red onions, pickle relish. Yes. Kasi may tamang tamis-asim na si Magnolia mayo, dadagdagan pa natin ng mas makakadagdag na texture na mas mabuangga pa siya. I have my carrots, pineapple. Hindi ko sobrang pinadrain kasi gusto kong medyo lumabnaw siya. And then we will fold like so. O, di ba ang kulay na niya? Yung iba naglalagay ng red bell pepper, yung iba naglalagay ng celery kasi para mas maraming texture, mas masayang kainin. Normally, etong macaroni, ginagawa pag Christmas, but wala na siyang okasyon eh. Pag birthday, kahit na anong handaan, you will see a bowl of macaroni. Kasi naging staple na siya sa bawat household. Kasi hindi mo alam kung dessert siya, o savory siya, or appetizer siya, pero masarap lang siyang kainin. Yung hindi mo naiintindihan, bakit mo siya kinikrave? So, konting-konting sear na lang to. And then, we'll pop it in the oven, and then I'll finish my macaroni salad. Tikman ko muna. I think maganda siyang lagyan ng konting curry powder. Just a pinch. Para lang pag-usapan talaga itong macaroni salad niya. Ano yung nalalasahan kung hindi ko maintindihan kung ano yung nalalasahan ko? Ito yun. Konting-konti lang. Sanay na ako sa luto mo eh. Yeah. Pero curry and macaroni salad? Yes! Kung paano rin ako naglalagay ng curry sa sopas. Nakaka-intriga lang siya. So, okay, I will now cover each pork chop with oil para lang hindi masunog yung pork chop. Kumbaga, maluluto lang siya, pero yung searing niya, tatapusin ko na lang sa torch. So,
We'll make sure and hope that this will cook. Okay. So, hindi pa masyado na lamasa yung curry ko. We will just bake that for 30, 45 minutes. Really depends sa kapal ng inyong pork chop. Dagdagan ko pa siya ng konti pa. Okay, nagbabrown na ng very, very light ang aking shallots. You can also roast some garlic bulbs, yung isang buong garlic. Perfect din yan sa pork chop natin. These recipes can be found at homefoodie.com.ph. Saka marami pang mga recipes doon that you can add on your Noche Buena list. Magluto lang ng magluto. Maramis. May matitisod kayong recipe na talaga magiging family favorite. So, just keep on cooking. Ayun. May kagat na siya. Then we'll add some diced cheese because why not? The best ang cheese. Para Pinoy na Pinoy siya, normally I would add dried cranberries or dried sultanas. Then na-realize ko, bakit hindi ko gawing dried green mangoes? Dried green mangoes. Maasim-asim, may tamang tamis. Para silang naging love team ng Magnolia Mayo, tamang tamis-asim. Iyon yung sasali lang sa usapan na, ano yun, na medyo chewy kasi to eh. Tapos wala siyang kulay, mukha siyang cheese. So yun yung surprise. Subukan nyo talaga to. And then we'd add our roasted chicken. Pwede naman kayong gumamit ng boiled chicken. Pag binoil nyo, lagyan nyo na lang ng celery, carrots, onions, bay leaf, peppercorns, and garlic para talagang magkalasa siya. But, kung marami ka nang ginagawa, kaya mo pa ba talagang magpakulo ng manok na buo tapos hihimayin mo pa? Bumili ka na lang ng roasted chicken, ipahimay mo sa mga anak mo, habang gumagawa ka ng iba pang putahe. Kakalmahin muna natin siya kung sapat na ba, kulang pa, kasi mukhang aapaw na naman ang macaroni. You want to fold it. Inuna kong isama yung chicken kasi kahit nabugbugin ko siya ng fold, hindi naman siya magde-disintegrate. Now, ang talagang magkakataluhan tayo dito sa pasta kasi napaka-delicate nito. So, let's try to do it by batches. And we fold. Gently and carefully. So, pwede ko pa siyang dagdagan ng pasta. Ang cute itong pasta to, napaka-festive niyan tingnan. Ngayon, kung may makukuha kayong same fusilli pero iba-ibang kulay, I think that's a good idea kasi talagang napaka-Pasko ng kulay niya. Just fold from bottom to up. Yan. Ayan. Parang sapat na ako dun sa distribution no mayo, sa chicken, and sa pasta. Everything is evenly coated already. Okay? Tikman ko muna. Uy! Andun lahat, yung cheese, yung dried mangoes, yung chicken, tapos yung tamang tamis-asim ng Magnolia Mayo. Tapos may carrots, may onions. Ay! May curry powder. Naku po, please, gawin niyo talaga to. Actually, pwede pa ako magdagdag ng pasta eh. Ay, ang sarap nito, Dad. Na-happy ako. Tikman ko nga uli, parang hindi ko malasahan. Harap niya. Parang cheese. Naku! Hindi ako mapapaya sa recipe to. Kahit sa mga kababayan natin sa ibang bansa, gawin niyo to. Ayan, so balik tayo dito sa ating shallots. Slightly golden brown na siya, but I want it to crisp up some more. Kunting-kunti na lang, matatapos na tayo, guys! Titikim na tayo, pero excited ako matikman mo itong bag. Sobrang sarap. Obvious ba? Hindi na siya tikim eh. Kain na siya eh. Ay! Grabe. Plate mo natin yan. Oh my gosh. Ito talaga yung, ay nako. May proud moment ako today. I'm so excited na masubukan niyo tong recipe na to. Isi-strain natin ngayon yung ating shallots just to stop it from cooking. That's a perfectly golden brown, crispy fried shallots. To keep it more Christmassy, let's add some parsley. Ay, nako.
Christmas is just around the corner. I hope you are done with your Christmas list. I'm sure ako hindi pa. Kasi busy pa kami sa pagpapromote ng Espantajo, which is happening in 8 days. Espantajo will be showing on December 25 as part of the 50th MMFF. And I'm so proud of this project. Kung gaano ako ka-proud sa macaroni salad ko. Ganun ako ka-proud sa project na to. Okay. Always use the flat leaf parsley kasi iyon yung may lasa. Okay, and then, we will top our macaroni salad with bacon because why not? Ooh-hoo-hoo-hoo. Tito Wally, tingnan natin ang ating pork chop. Tadam! We will just check if yung doneness niya, doneness check. Ay, ang sarap. What's the cue? Yung pinindot-pindot mo. Yung dapat medyo firm na yung meat niya. Pagka, parang steak. Same like a steak? Yun lang yung steak kasi madali ma-identify yung doneness niya. With pork kasi, yung taba niya hindi naka-layer parang steak. So ito, kailangan lang talaga medyo hatiin mo na siya or silipin mo siya. Ah, pwede na. Paano mo nasabing pwede na? Kasi wala ng juice yung loob niya. Slightly pinkish lang siya. Hindi na siya pink na pink. Okay. So this is our Magnolia Mayo marinated pork. We'll have to have that rested. Para yung juice niya, babalik siya sa dati niyang pwesto. Ito, yung extra sauce natin. Siya na yung magiging dipping sauce. Ba't hindi ko na lang siya ilagay dito para may parsley? Sayang yung parsley ko. More white pepper. Because the pork is so juicy, the pork is so tender, kailangan may sapak. Ito yung sapak. We will just add chili garlic oil. Pwede rin kayo maglagay ng cilantro dito. Make it like parang an herb mayo dipping sauce. Now let's torch it. So ito torch natin yung taba. Add some color on top. Ayan, the bone, importante. Lapit na. Yan na. Let's check. Okay. Yep. Bumalik na ang juice niya. We will plate and we will taste. So you just want to make sure na your pork chops are properly assembled. Get some rosemary sprigs just to make it more festive. Bago ko makalimutan, tagal natin ginawa to. Yung ating crispy shallots, muntik na talaga kita nakalimutan, Day. There you go. Ay! And that's it! Now you have your marinated pork and magnolia mayo. And we also have our roasted chicken macaroni salad. And again, it is just 8 days until Christmas! Naku naman! Talagang-talaga! Ito ang tamang tamis-asim na sapat lang at bonggang-bonggang matry nyo ngayong Pasko. Love ng mga kids, love ng mga bagets namin. At tandaan, Magnolia, ito lang ang Magnolia Real Mayonnaise. Daddy! It's time to tikimin! Medyo kinakabahan ako Saan? sa recipe. Bakit? Kasi di ba, I'm such a thin pork chop guy. Yes, actually, oo. Gusto Okay. ni Ryan ng pork chop niya malutong. Manipis. Manipis. Yung pangkarinderiya, yung gano'n. Although, naiintriga ako dun sa thought na binalot siya ng mayonnaise. And is it gonna be tangy? No. No, hindi ba? It's Okay. juicy. Ah, There, oh. okay. Pwede ko magkakatingin ba to? Kangat-gatin mo yung bato. Oo. May naman ba? Meron niya. Ayun nga, oh. Yun yung Di masarap. ba? No? May naman ba? Yun yung masarap dyan. Okay. Ganyan na nga. Ano, Daddy, oh. Eto yan, oh. Eto, oh. Wala ka. Ay, Mariosep yun. Ay, oo nga. Di ba? Uy, grabe. Uy, grabe nga. Sino gusto tumikim? This is something else. Iba to, ha? Tikman mo to. Si Jan. Jan, halika dito. Diyan, liga.
Si Let's Jan, start. tsaka itong si Kuya Jerome ang aming medic at audioman. At nagpapasubo siya. Bakit? May hawak siyang boom. Naunahan lang ako ni Juday. Ako sana susubo kay Jan. Naunahan mo ako eh. Gusto mo ba? Ngayon, we will try the Good stuff. salad. Eto, na-intriga ako. Kasi may curry. Yes. Dami ko na natikman na ganyan. Mm. Sarap yun talaga! Alright. Gets? Kaya prepare na. Paper ng pork? Oo. You have to try pairing it. Iba to, man. More pa po. Oh, okay. Alright. Oh, tira. I'm a fan. Sarap, no? Very good. Sige, dahil sila nagsubuan, ikaw pupunasan kita. Gotta get in on the action, man. Grabe. Ang dami kong na-discover sa episode today. Magnolia mayo is perfect for tenderizing your meats and also perfect for dressing your salads, for making sauces. It's basically your all-around ingredient when it comes to pantry staples. So, to that, thank you so much for joining me today here at Julian's Kitchen. Sana malasahan nyo talaga itong ginawa ko ngayon. So please, kung nagawa nyo, let us know. Dahil it's 8 days before Christmas, Merry Christmas to each and every one of you. Be grateful, be kind, and pay it forward. Merry Christmas, everyone! Bye! Sana mabaliktad kita. Hindi na naman siya kasha. Tama ba, Dan? Versatile? Baka sabihin, wow, perfect. Oy, muntik ako doon.